Ezekiel chapter 47, verse 6 hanggang 10. At kung nakita na po natin, say amen. Ezekiel chapter 47, verse 6. Sabay-sabay po natin basahin hanggang 10 po. And he said unto me, Son of man, hast thou seen this? Then he brought me and caused me to the torn brink of the river. Now when I had returned, behold, at the bank of the river were very many trees on the other, and he said unto me, the water issued out toward the country, and go down into the desert, and go into the sea, and which bring both forth into the sea, the water shall be healed. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the river shall come, shall live, and there shall be a very great multitude of fish, because this water shall come hither, for there shall be healed, and everything shall live whither the river cometh. And it shall come to pass that the fishers shall stand upon in from Engedi, even an Englaim, they shall be a place to spread forth nets. Their fish shall be according to their kinds, as the fish of the great seas, exceeding many. Tayo pa yumuot manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa pribilehiyo, at dalangin po na gabayan niyo po ang inyong tagapagsalita, at nawa po ang inyong pong mga salita ang manguna sa araw na ito. I-bless niyo po ang mga narito at ang mga nakikinig. Ang lahat na ito ay ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong Book of Ezekiel, medyo nagkataon lang po ito na maipag-aralan ko. Dahil sa mga nagdaang linggo, napansin niyo po maulan, mabagyo, isang buong linggo, puro ulan. Tapos, panay ang, anong tawag dito sa school? Panay suspension, di ba? So, sa mga anak ko, yun, medyo happy sila, walang pasok eh. Pero ako, hindi ako happy. Kasi, medyo abala sa trabaho. Kaya sabi ko sa misis ko, nung nagda-drive kami, alam mo, nahihirapan ako pag umuulan eh. Ano kaya kung gawin kong topic ito? Sabi ko. At yun na nga, inaral ko, nakita ko siya sa Book of Ezekiel. Yan. So, ang title ng ating pong pag-aaralan at bigyang buhay, ayon po sa salita ng Diyos, ito po yung stagnancy in leadership. Ito po yun. Stagnancy of leadership. Sa Book of Ezekiel, makikita po natin dyan yung vision ni Ezekiel, how flow water. Di ba? Doon naman sa nabasa natin. Makikita po natin dyan sa verse na yan. Magmula verse 1 hanggang 10. Tumutukoy yan kung paano yung daloy, kung paano yung vision na pinakita kay Ezekiel, kung paano dumadaloy yung tubig. Kaya nung mga panahon na, nung nakaraang linggo, at maswerte tayo ngayon, merong tayong parang isang linggo, hindi naggaganon, umuulan. Pero nung nakaraan, yun, talagang sobra. At sabi nga ni Brother Rap nung nakaraan, nahirapan din siya. How to flow the water, yan pong vision. So, pag umuulan, ano pong napapansin natin? Lalo pag malakas ang ulan. Baha, yan, baha. Yan ang problema eh, baha. Dito, matry nyo, pagka umulan dito ng 3 hours, 4 hours, worse na yon, lalo na kung abutin pa ng magdamag. Paggising natin, baha na dyan. Alam niyo, may problema dyan, gobyerno eh. Di po ba? Kahit naman saan, kahit sa amin. Eh, ang mahirap kasi dyan, yung mga semento natin dyan, sisementohin nila yan, and then pagkatapos, di naman nila lalagyan ng drainage yan. Kaya pag umulan yan, automatic yan, baha yan. Yun yung problema. Kaya, nahihirapan tayo. So, ang makikita natin, kapag baha, lalo na dito sa atin, o sa mga lugar na walang drainage, yung tubig nag-i-stack.
Di ba? Nag-i-stack. So anong makikita natin kapag ang tubig ay na-stack, lalo't matagal na siyang naka-stack? Ang nangyayari dyan, ang tubig hindi malinis. Di ba? Hindi malinis ang tubig sa mga lugar na hindi dumadaloy. Di ba? Bumabaho pa nga eh. Di ba? Kapag sobrang tagal na nai-stack. Yan ang pinakamahirap. Kapag ka ang tubig natatrap lang sa isang lugar. Yan. Ngayon, tignan natin. Sino sa atin ang siyempre lahat naman tayo nakarating na sa ilog, sa mga river. Di ba? Kung mapapansin natin, yung river, dumadalo yun. Di ba? Umaagos yun. Malakas yun pag maulan. Pero kung titingnan natin, sabi nga, nakakamangha na yung river na yan, hindi natin alam kung saan nanggagaling yung tubig. Parang hindi na uubos. Di ba? Sa mga naka-experience na po, pero yung sa mga naliligo lang, experience lang kasi maligo eh. Pero sa kagaya ko, na malapit tayo sa mga ilog, o ayan, sa floodway, ilog yun. Pero yung sa probinsya, matagal kong pinag-iisipan yan. Kasi, normally, pag umulan, okay lang, dahil alam natin na talagang umaagos yung tubig. Pero yung medyo wala ng ulan, magtataka ka tuloy-tuloy pa rin. Di ba kayo nawawander? Yung parang naisip nyo lang, saan kaya nanggagaling yung tubig na to? Di ba? Bakit yung tubig na yan eh, parang hindi nauubos? Yun. So yan, running water yon. Bali, automatic yon. Malinis na tubig yon. Nung ako'y nasa probinsya, sinubukan ko, baybayin yung tubig na yan. Dito, hindi natin mababaybay. May mga restriction, bawal, di ba? Hindi ka pwedeng magtuloy-tuloy, bawal, baka barilin ka pa eh. Pero sa province namin, hindi. Sinubukan ko yan. Dahil namamangha ako nung araw. Siyempre, hindi lang ako mag-isa. Nagkatawag ako ng mga tropa-tropa din. Di ba? So, hindi naman uso sa amin yung NPA eh. Hindi rin uso din yung mga masasamang tao. Kasi sa amin kasi, parang isla siya. So, lahat, parang magkakakilala lang. Parang lahat, magkakamag-anak. Although kahit malayo na. Binaybay ko yan. Hanggang sa marating ko yung dulo. May experience na po ba kayo na narating nyo yung dulo ng river na yan? Oh, parang ma-experience nyo na rin dahil kukwento ko. Narating ko yung dulo na yan. Alam nyo ba sa dulo na yan, wala namang ganong kalaking ilog talaga. Wala. Pag dumating kayo sa dulo. Sa dulo niyan, pag narating nyo yung ilog na yan, although nakita nyo dito sa ilog na pinagliliguan nyo, napakalawak. Talagang napakalawak, napakalinis. Pero sa dulo niyan, wala. Ang makikita nyo po doon, napakarami pong mga trees, mga puno. Malamig, mahamog, at mamasa-masa po yung mga paligid. Yan yung makikita nyo doon. At ang makikita nyo po doon una, kung bakit yung inahanap natin kung saan pinanggagalingan ng tubig ng ilog na ating pinaliliguan, wala lang, mga gumagapang lang siyang mga parang tubig. Gumagapang lang siya. Talagang ang makikita niyo siya, lalabas lang siya sa mga puno, sa mga ugat, lalabas lang siya sa mga bato, sa mga lupa. Yun lang. Magagapangan lang siya. At biblically, yun din ang sinasabi sa Ezekiel. Sinasabi po yan sa Ezekiel. Tingnan niyo po sa may verse 1. Yan pong sinasabi diyan sa verse 1. Ang sabi po diyan, afterward, he brought me again into the door. Tama po. 47. Afterward, he brought me again unto the door of the house, and behold, water issued out from under the threshold of the house eastward. Yung mga tubig, nagdadaloy kung saan. Yan, patuloy po tayo. For the fourth front of the house stood toward the east, and the waters come down from the right side of the house at the south side of the altar. Pansin nyo kung saan-saan, mapa-east, mapa-north, mapa-south, dun yan, dumadalo yung tubig. So ito, sinasabi sa Bible,
na nakikita ni Ezekiel, pinapakita na doon nagdadaanan yung mga tubig. Pero in reality, pag talagang pumunta kayo sa ilog, sa dulo, kung saan ang pinagmulan yan, ganun din. Makakakita kayo ng mga tubig talaga na naggagapangan lang. And then, ito yon. Pag tiningnan mo sa unahan, doon mo makikita, namumuo yung tubig na parang planggana. Planggana. Doon mamumuo. Doon mo palang makikita na nagpo-form siya ng parang tubig na namumuo. Kaya sundan ho natin. Ganun din naman ang sinabi sa Bible. Then, sa 2, then brought he me out of the way of the gates northward and lead me about the ways without unto the under gate by the way of the looketh eastward, and behold, there ran out water on the right side. Tuloy-tuloy lang po na dumadaloy. Then sa 3, and when the man that had the line in the hand went forth eastward, he measured 1,000. Nakita niyo, sinukat niya yung ilog mula doon sa nakita niya, nagsukat siya doon ng 1,000 of, sabihin natin mga ilang metro. Sabihin natin 500 meters. Nung sinukat niya, sinubukan nilang sukatin. Ang sabi diyan, nasukat nila yan is the waters over into the ankles. Doon nagsisimula pa lang siya nag-iipon hanggang doon pa lang sa bukong-bukungan. Kung mapapansin natin. So ganun lang ho ang ganun lang po yan pag sinundan ho natin. And then sa verse 3, yan yung sa verse 3. Then sa verse 4, tuloy ho natin. Again, he measured 1,000 and brought through the waters were to be knees. Another, sumukat uli siya. Pero nung sinukat niya, ganun din yon pag binaybay niya yon sa totoong sitwasyon. Meron na namang another na parang plangganang malaki. Then yung tubig na yon, mapupuno yon, pero medyo malalim na. At sinasabi diyan, hanggang tuhod na. Pero sa totoo, ganun din naman talaga. And then, pag nagpatuloy pa yan, ang sabi po diyan, sa 5, sa verse 4, again, he measured 1,000 and brought through the waters were to the loins. Loins ba ang bewang? Yon, bewang. Malalim na. Ganun po yun pag binaybay mo. Ang sinasabi po dyan, 1,000 of meters so hindi ganun kalapit yan. Kaya nung binaybay ho namin yan, inabot ko kami ng 3 oras para marating namin yung dulo niyan. Naakala natin, bakit pag naliligo tayo sa ilog o sa river na yan, parang tuloy-tuloy lang yung tubig. Tapos, saan kaya nang gagaling? Meron ba tong gripo doon? Gripo? O meron bang nawasa doon na talagang walang ganon pag binaybay nyo po. Biblical, ganon din naman ang paliwanag. Kahit aktual natin tignan. And then, ang sabi po dyan, sa 5, after he measured 1,000 and it was river na. O yun na, di po ba? Kasi mahirap sa atin, river lang ang hinahanap natin. Kaya pag nakita tayo ng mga ilog-ilog, akala natin, ilog na yun, di pa. Pero sa verse 5, ilog na talaga siya. Di ba? At yun, hindi na talaga niya kaya. Hindi na niya kayang tawirin pa dahil imposible na. Dahil talagang malalim na siya. Ang sabi diyan, for the waters were risen waters to swim in. Di ba? Kailangan mo nang lumangoy. Kailangan mo nang languyin. Yun na yun. Yung gustong-gusto natin. Gusto nating hanapin yung paglalangoyan. So, ang ilog, pag talagang nakakita tayo ng ilog, malinis, di ba? Yung totoong ilog, malinis. Kaya yung nakikita natin dyan, na parang ilog lang, hindi ilog yun. Dala yun ng na-stuck lang dyan. Na-stuck lang yan dyan. Tapos, kalaunan, matutuyo yan, mamamaho lang. Pero yung ilog na talagang yung river, hindi na uubos, tuloy-tuloy.
At dahil tuloy-tuloy siya, napakalinis. Sobrang linis niya. Yan. Kaya kung titignan po natin, science po ito. Di ba? Science po yan. Itong ating tinatalakay na to, may kinalaman ho ito sa science. Dahil, tingnan nyo po, nung bumalik po siya, nung hindi na po si Ezekiel makatawid at kinailangan niya ng lumangoy, alam niya ang ilog na yon. Umahon na siya, bumalik siya. At nung bumalik siya, napansin niya, napakaraming mga kakahuyan. Bumalik na siya. Ibig sabihin, bumalik na siya sa pangpang, bumalik na siya kung saan siya. Pero nakita niya kung bakit ang napansin niya na napakaraming mga kakahuyan. Kasi ganun po yung masaganang lugar na maraming tubig. At yun din ang dahilan kung ba't matubig. At kung bakit patuloy na sinusuplayan o patuloy na dumadalo yung tubig dahil po yan sa mga puno. Ang trabaho po ng puno, i-hold niya po yung lupa. Di ba? Dahil pag wala ang puno at kapag umulan, ano mangyayari? Landslide, di po ba? Pero ang nag-a-absorb talaga ng tubig, lupa din. Na kung saan, hinuhold lang din siya ng mga ugat ng mga puno. At unti-unti inilalabas ng lupa at ng mga bato yung tubig na yon. Malinis na po yon. Yun yung talagang natural na mineral water. Di ba ba? Kung makakarating po kayo niyan, ang tubig na lumalabas dyan, iniinom. Masarap. Oo. Gusto niyo ng sample ng masarap? Basta masarap. Ang sabi nga, mineral, manamis-namis. Di ba? Yan, ganun po. Yun po yung talagang dyan, ang ipinapakita dyan. Then, ito po may kinalaman sa science. Ang science po na sinasabi po dito, ipinapakita po ng Diyos kung paano po nagsacycle yan. Kung paano nagsacycle. Dahil pinaliwanag yan at ipinakita niya kay Ezekiel kung paano nagsacycle yan. Sa verse 6, basahin po natin. Sa verse 6, ang sabi niya, "And he said unto me, Son of man, hast thou seen this?" Di ba? Ipinakita niya. Ano yung ipinakita niya? Yung cycle ng water. Yung science. Kung paano. Kung bakit nagkaroon ng river. Di ba? Kung bakit, paano nagkaroon ng ganun karaming tubig sa lugar na yan. Yan po ang science. At ang sabi nga po dyan, bago po natuklasan ng mga tao, bago natuklasan ng science, Bible ang nauna. Dahil lahat ng nangyayari, isa matter naman of yan eh. Yung mga science, makikita rin natin talaga sa Bible. Ito po yun. Sinasabi po paano natin nasasabi na yan po ay science? Ito pong paliwanag. Basahin po natin sa Ecclesiastes, chapter 1. Magsi-cellphone na lang po ako. Medyo malabo eh. Yan, sa Ecclesiastes, chapter 1. Verse 7. Yan, malinaw po yan. Kung paano ipinaliwanag yung cycle of water. Tatagalogin ko. Diba? Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat. Sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Ang sabi diyan, all the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from whence the rivers come, thither they return again. Diba? Science. Paliwanag natin, bakit naging science? Meron kasing tinatawag na principle of cycle of water. Di po ba? Principle of cycle of water. Siguro, natatandaan nyo na pa naman siguro ito dahil tinuro pa ito nung mga nag-aaral pa tayo. Ang sabi po dyan, the cycle shows the continuous movement of water within the earth and atmosphere. Di ba? He is a complex system that includes many different processes
Liquid water evaporate into water vapor, condense to form clouds, hold it and back to the earth in form of rain and snow. Yun pong cycle. Yun pong principle, di po ba? Ganun naman, kapag umulan, tignan nyo po explain ko ng konti. Kapag umulan, saan galing? Sa ulap. Mapupunta siya sa kabundukan. Although ang iba, napupunta rin naman sa dagat. Kung saan-saan. Pero, yung napapakinabangang tubig, napapakinabangan natin, yun yung nanggagaling sa bundok. Ang mangyayari niyan, sisipsipin niya ng lupa, i-hold ng puno, and then, lalabas yan sa mga kabundok, sa mga bato, sa mga lupa, galing dun sa mga puno, mineral na po yun. Dadaloy po yan hanggang sa makarating sa mga batis. At yung batis na yun, malinis po yun. At yung batis na yun, nakikinabang po doon yung mga marine life, tulad ng mga isda. At hindi lang yon, pati yung mga tumutubong mga halaman o anumang pagkain na pwedeng kainin ng tao. And then, magpapatuloy po yan hanggang doon sa ilog na malaki. At tutuloy-tuloy po yung daloy na yan hanggang makarating po yan ng dagat. Dahil ang dagat po, talagang mas mababa yan ikumpara sa lupa. Tama? Doon ang punta niyan. At pag nagpunta na yan doon, magmimix po yan. Ano pong meron sa dagat? Maalat. Pag nagmix yan, hindi naman totally magmimix yung minerals noon. Kasi yung tubig tabang, dahil sa init, mag-evaporate yon. And then, pag nag-evaporate yon, hanggat nandito siya sa atmosphere ng ating mundo, meron tayong tinatawag na high pressure gas. Lalabas yan sa atmosphere ng mundo natin, meron doong negative pressure. Once na ang pressure ay bumababa din ang temperature. Tandaan nyo yan. Once na bumaba ang pressure, bumababa din ang temperature. Pero once na tumaas ang temperature, tumataas din ang pressure. Pag angat niyan dun sa taas, magkakaroon yan, dahil negative na yan, magkakaroon yan ng condensation. Once na nag-condense yan, magkakaroon ng moisture. Once na nag-moisture yan, bibigat yon. Dahil ang vapor, magaan. Ang gas, magaan. Pero ang liquid, yung moisture, mabigat. Bababa yan, babagsak. Saan sasalo yun? Sa ulap. Tandaan nyo, tingnan nyo. Kapag ang bulak, mag-experiment po kayo, ang bulak, papatak-patakan nyo lang yan. I-hold yan ng bulak. Pero pag hindi na kaya, ibubuhos niya yan. Ganon din ang ulap. Kaya nga umuulan. Pero ang kagandahan na ginawa ng Diyos sa atin, kung itong Brookside, tingnan nyo ha, hindi yan galing dun sa ulap, basta lang ipatak-patak, buhos talaga yan. Pero bago yan dumating sa lupa, because of pressure din, maghihiwa-hiwala yan. Yun na yung patak. Kasi kung hindi gagawin ng Diyos yun, ibuhos sa atin dito, wash out tayo. Di po ba? Yan yung wonder doon. Magaling ang Diyos, binibigyan niya tayo ng buhay sa pamagitan ng science. Di po ba? So sa madaling salita, water, cycle. Yan yung nagagawa ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yan. And then, ano pa ba dyan? Ang sabi dyan, malinis po yan. Malinis na dumadaloy. At yung tubig na yan, yan ang nagbibigay buhay sa atin lahat. Yan po ang sabi dyan sa verse 8. Basahin natin sa verse 8. Then said he unto me, this water issued toward the east country, and go down into the desert, and go into the sea, which being brought forth into the sea, the water shall be healed. Di ba? Pumupunta yung tubig doon. At yun yung tubig na yun yung nagbibigay ginhawa doon sa mga tubig din ng mga patay na. Di ba? Di ba? Patay yung tubig na madumi, di ba? Patay ang tubig na wala namang pakinabang sa tao eh. Pero dahil doon, binibigyan niya ng buhay at marami ang nabubuhay na siya namang napapakinabangan ng tao. Introduction lang po yan. Yung ating pinag-uusapan. Tama? Dahil, yun yung dahilan kung bakit naisip ko itong message na ito. Dahil nung mga nakaraan, sobra talaga ang ulan. At nabanggit niya ni Brother Rap, na perwisyo din siya doon sa traffic. Dahil doon sa PIBA. Pero, pag sinabayan ng ulan, mas malupit. Kahit walang PIBA, basta umulan. Di ba, matraffic? Sabi ko nga, once na umulan, matraffic. Bakit? May baha. Di ba? Yan.
Yan po yung introduction natin. So, sa Ezekiel chapter 47, ito po yung vision dyan. Ang vision ni Ezekiel is about flowing water from underneath the temple in Jerusalem and flow into the east, become larger and larger until it become river of water. Yun po yung nakapaloob doon. Doon sa mababasa. Yan lang pong verse na yan. Mula verse 1 hanggang 10, tungkol po yan, flowing water. Okay? Then, tignan naman po natin itong title natin as Stagnancy in Leadership. Illustrate po natin itong vision na ito into traffic. Yan. Illustrate natin itong vision na nababanggit kay Ezekiel. At nangyayari sa atin dahil wala namang flowing, nagiging baha at 'yun ang nagiging dahilan. I-illustrate natin ito as vision into a traffic. Flowing water into traffic. Yan. Meron po tayong makukuhang leadership leadership na lesson dito sa sitwasyon na to. At yun din ang sinabi ko kay Mrs. Sabi ko, etong traffic na ito, meron akong makukuhang lesson dito eh. Kasi sa tagal ko, naabot ako ng 3 oras, pinag-aaralan ko, ano bang lesson natin dito sa ganitong klaseng traffic na to? O, eto po yun. Kapag po tayo nasa traffic, when we are driving, siyempre pag naglakad, wala naman traffic, di ba? So, automatic, pag nagda-drive, may moral lesson po dito. Para din po tayong tubig na hindi dumadaloy at ito yung tinatawag nating stagnancy. Amen? Pagka nasa traffic tayo, tigil. Parang ang nangyayari, stuck. Di po ba? At yun ang tinatawag na stagnancy. At dyan ho natin makikita yung stagnancy in leadership. Sabi po dito, meron pong danger sa buhay natin if we are in that atmosphere. Di ba? In that atmosphere, meron pong danger. At ang danger, ito po yung pag tayo po ay na-stop, at stagnant, meaning niyan, we are not moving at all. Tama? Hindi na tayo makakilos eh. So yun po ang danger. Kapag tayo po ay nasa stagnancy. Kasi hindi po tayo makagalaw na. Not moving at all. Ang impact sa buhay natin yan mga kapatid, wasted. Ano po yung mga wasted na yan? Yung mga wasted na pwedeng maapektuhan, yung delay of accomplishment, of assignment of our life. Siyempre, meron tayong business. Meron kayong trabaho. Di po ba? Meron tayong mga destinasyon na gusto nating mapuntahan. Tama? Meron tayong nire-reach na goal. Ano po ang danger na pwedeng nawawala sa atin? Una, nauubos yung oras. Pangalawa, nauubos yung lakas. Pangatlo, nauubos yung resources natin. Unang resources, gasolina. Pangalawang resources, wala tayong sweldo ngayong araw na to. Tama? O. Pag walang sweldo, anong resources meron tayo? Wala. Kasi pera naman ang nagpapagalaw sa buhay natin sa panahon ngayon. At yan po ang danger. Isa yun sa mga nakita ko nung ako po ay nasa traffic. Napapamura ako sa isip lang. Kasi, subukan nyo po, may nagagalit na po sa inyo. Di ba? Lahat ng kasinungalingan, sasabihin mo. On the way na po ako. Malapit na po ako. Asan ka na banda? Andito na po ako sa Katipunan. Nasa Taytay pa lang pala ako. Yun po ang danger. Di po ba? Napakahirap. Kasi, wala. Madidelay lahat. Madidelay. Walang mangyayari sa buhay natin. Yan po ang pinaka-problema. Yan po ang stagnancy in leadership. Napakahirap po niyan ng resources. Kaya nga, ang sabi po dyan, as a Christian, if you are stagnant, you are not moving at all.
Ibig sabihin yan, sa Kristiyano, you are isolate yourself from God. Di ba? Parang ina-isolate natin as a Christian. Kapag tayo po nasa sitwasyon pong ganyan, parang ang dating, ina-isolate natin ang sarili natin kay God. At yan ay, ano po yan? Danger yan sa atin. Danger po yan sa inyo. Yan po ang isa sa mga mahirap. Then if we are in stagnant situation, something the same as does not grow and develop in our Christian life. Or destiny to reach the soul and also salvation. Di ba? Problema yan eh. May gusto kang abutin na soul. Meron kang abutin na gusto mong may mailigtas ka na kaluluwa. Pero hindi mangyayari dahil stagnant ka. Bakit ka stagnant? Kasi yung sarili mo, nananatili ka, inilalayo mo yung sarili mo sa Diyos. Nagtitiwala ka lang sa sarili mo. Di ba? Yan pong problema as a leadership stagnancy. As a Christian, number 1 po, huwag ho nating ialis sa atin ang Diyos sa buhay natin. Example, tulad doon ng eroplano. Di po ba? Eroplano, airplane. When we start the engine and start to take off, ano po ang nakikita nating sitwasyon? Meron siyang kailangan ma-reach na destination. Tama? Ganun po ang stagnant. Hindi po dapat magpatuloy tayo. Then, kapag ang engine ng airplane ay talagang pinatay natin yan, na-stop, ano mangyari? Mababagsak tayo, mapupol. Di ba? Ganun din sa Christian life. Malalagay tayo, babagsak tayo. Ganun din sa Christian life natin. Na kapag tayo po, hindi natin gawan ng paraan at nagpapatuloy tayo at bigla tayong tumigil, sigurado, bagsak ang kaluluwa natin sa impyerno. At ganoon din ang eroplano, yung principle ng eroplano. Once na i-start mo yan at nag-take off na yan, yung destination niyan, automatic, kailangan marating niya. At pag narating niya yan, at tulad din nating mga Kristiyano, ang sabi nga, meron tayong destinasyon na dapat mapuntahan o dapat nating marating, and God prepared for us sa destinasyon na pinlano ng Diyos para sa atin as a Christian. Ganun po yung dapat na ingatan natin. At yan po ang danger. Di ba? Yan po ang isang leader na namumuno sa bansa natin na walang pakialam. At ang nangyayari sa mga katulad natin na hindi naman naaabot ng kanilang mga tulad ng mga baha. Na simple lang naman yan na hindi magbabaha. Hindi ba pwedeng mas malaki na lang ang imbornal kaysa sa kalsada? Tama? Oy, medyo magjo-joke ako ng konti. Kung makarating kayo sa Taytay, ang sabi ko nga sa mga anak ko, ang sa Taytay, dyan sa mismong munisipyong luma, ang kanal ang nag-adjust. Opo, ang kanal ang nag-adjust. Isipin nyo, ang kanal itinaas at ang kalsada mababa. O sino nag-adjust? Ang kalsada o ang kanal? O nung bumabaha, ang kalsada ang baha. At least merong kanal na pwedeng tungtungan, di ba? So, yan ang nag-a-adjust. Kanal ang nag-a-adjust. Problema po natin bilang mga leader na yan, wala parang tulog-tulog lang sila Ramdam ko yon at yun ang inaaral ko nung ako'y nasa traffic. Talagang napiperwisyo. Waste of time. Talagang maraming resources ang naubos. At alam nyo naman, nagpaparal ako ng anak. Talagang kailangan natin nung resources na yan. Yun po ang ating problema. Gusto kong umattend ng lamay, di ko magawa. Gabing-gabi na ako. Kay Sister Mia, nahiya ako, pero nakikiramay na lang ako sa text. Pagod na ako, ubos na yung lakas ko, wala na. At pag ako'y napunta doon, at magkwentuhan kami ni Jomar, 3:00 ng uwi ko noon. Yun yung iniisip ko. Kaya sabi ko talaga naman, napakahirap. Ayan. At ito yung outline ko. Haba, no? At ito pa lang yung outline ko. Yan. How to overcome the spirit of stagnancy.
Yan, how to overcome. Mabilis lang ako kasi may school tayo eh. Yan. Number 1, keep on moving. Yan, keep on moving. Sabi diyan, moving forward. Don't look back in the past. You keep on moving. Either it fast or slow. Di ba? Ang importante, para hindi ho tayo maging stagnant, gawa tayo ng paraan na makagalaw. Hindi baling mabagal, hindi baling mabilis o mabagal. Ang importante, nagmo-moving forward tayo para may progress. Amen? Yan. Moving to reach your goal and destiny and to reach the soul. Save soul. Don't stop to stuck. Do not stop. In stuck, maubos ang lakas at oras. Di ba? Magpatuloy po tayo. Ang sabi nga po sa Job, di ba? Anong sabi sa Job? Chapter 17 and 9. Ay, hindi. Job 17, chapter 17, verse 9. Ang sabi nga dyan, the righteous also shall hold on this way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. Magpatuloy lang po tayo. Huwag ho tayong mawalan ng lakas, mabagal man yan, o kung kaya mong mabilis, ang importante, ay magpatuloy ho tayo. Huwag nating hayaan. Para ma-overcome natin yung stagnancy of spirit of stagnancy. And then, pangalawa, how to overcome the spirit of stagnancy. Eliminate stagnancy. Eliminate stagnancy. Paano natin ma-eliminate? Don't not let yourself stop growing and advancing. Huwag tayong tumigil. Huwag nating hayaan ang sarili natin na hindi umuusad. Di ba? Kasi, kung ang utak natin, wala lang, matulog na lang tayo, wala naman tayong magagawa ngayong araw na to, tinatamad tayo, maulan naman eh. Di ba? O, nakakapagod naman yung gagawin, di na lang, pahinga lang ako, okay na yan. Pero paano ka mag-grow? Di ba? Paano? O, merong soul winning, merong visitation. Tinatamad ako. Hindi pwede. Di ba? So, hindi mag-grow. Hindi mag-grow, hindi uusad, di unlad yung kaalaman. Di ba? At hindi rin natin makikita kung paano uunlad yung ating ministry din. Di ba? Maring kahit ako naman, baka iniisip nyo, although nag-soul winning naman tayo sa labas, sa mga kakilala natin. Kasi nga, hindi ako makasama, marami akong responsibilidad pa. Kaya, doon sa mga nakikinig, at yun naman talaga ang ministry nyo, magpatuloy lang po para mag-grow, di ba? Advancing. Yan. Huwag mong hayaan na ma-stuck ka, kumilos ka. As a Christian, dapat kumilos ka dahil ang Diyos gagawin lahat. Yayanigin ka niya para kumilos ka. Huwag mong isipin na ang Diyos ay gumagawa ng mabuti at masama. Paparusahan ka niya pag iniisip mo yon. Huwag kang masyadong maging bilib sa sarili mo. Ano man ang kakayanan, wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Kaya, eliminate stagnancy. Trust God. Every time na meron ka tayong gagawin, kumilos ka kasama ang Diyos. Huwag kang bilib na kaya mo lahat, na parang walang Diyos sa sarili mo. Di ba? At hindi yun pwede. Dahil sabi nga sa Zephaniah, hanapin ko lang sa cellphone, malabo yung aking palingin ngayon. Sa Zephaniah, hanapin po natin sa Zephaniah, chapter 1. Ang sabi po nga po dyan sa Zephaniah chapter 1, verse 12, ang sabi po dyan ay, and it shall come to pass at the time that I will search Jerusalem with candles and punish the men that are settled on their list, that say in their heart, the Lord will not do good, neither will he do evil. Di ba?
Gagawin ng Diyos, yuyugyugin ka para kumilos ka. Di ba? Kung ikaw ay hindi ka dyan makaalis, di ka makaalis sa katamaran mo. Di ba? Makaalis na dapat may gagawin ka. Ang katwiran mo, wala, di ka makakilos. Wala akong pera. Tatawag lang kay Brother Rap, mag-GCash para may pamasahe. Kay Brother Rap pa. Diba? Yuyugyugin ka, makaalis ka lang dyan sa pagkakakalang mo na yan. Di ba? Para magawa ka, makakilos ka, at nang sa ganon, di ka maging stagnant. Yan. And then, pangatlo, don't make a habit of getting. Pasensya na kayo sa mga word ko, medyo, ano yung salita natin. Don't make a habit of getting. How to overcome the spirit of stagnancy? Don't make a habit of getting. Meron tayong dalawang kwento. Merong kwento na kung narinig nyo na yung tungkol sa 2C. Ito yung Dead Sea at saka yung Sea of Galilee. Amen? Yan. Yung Sea of Galilee at saka yung Dead Sea, meron yung pagkakaiba. Pero pag sinabi nating sea, although pag tiningnan natin siya sa picture, di ako mahilig tulad ng ginagawa ni Jomar, sa susunod gagayahin ko na yon. Yung laging meron akong makikita illustration. Kaya explain ko na lang. Merong pagkakaiba yung dalawang yon. Siyempre, Dead Sea, saka Galilee, number 1. Pero pangalawa, ang Dead Sea, kaya sinabi siyang Dead Sea, wala yon outlet. Tulad ng pag nagbabaha dito. Di ba? Doon lang. Pero yung Sea of Galilee, meron yung outlet. Meron yung outlet. Pero yung dalawang yon, pag sinabi mong sea, although lake naman kung titignan, kasi maalat, di ba? Ang dagat ba't pwede natin tawaging ilog? Hindi. Pero yung Laguna de Lake, hindi naman yan maalat, di ba? Pero hindi naman tinatawag na dagat. Di ba ang tawag lake nga, di ba? So, pero parang lake din siya. Kaya lang maalat, kaya tinawag siyang sea. Pareho yun sila tumatanggap ng source ng tubig galing sa Jordan of River. Yun yung nakita ko nung tinitignan ko yung picture. Pero tignan nyo na lang. Doon talaga galing siya sa Jordan River. Tapos susuplayan niya yon, yung dalawang yon. At meron yung diferensya, may dalawang pagkakaiba. Yun na nga yun, yung ang isa, meron siyang outlet, yung isa walang outlet. At doon papasok yung Dead Sea, dito sa number 3, na don't make a habit of getting. Bakit? Ganito yon. Una, wala siyang outlet. Then, pangalawa, wala doon nabubuhay na anumang creature. Bakit? Kasi pag binabasa nyo yan, nung sinesearch ko yan, ang sabi, 10 times ang alat, yung salinity, saltness niyan, ikumpara daw sa ocean. Kung ang ocean nga, hirap na tayong mabuhay. Yun pa kayong 10 times ang alat. Diba? Yun ang meron dun sa Dead Sea. And then, ang Dead Sea, wala siyang outlet. At ang tawag din sa kanya, sa Bible, Desert Sea of Araba, and also Salt Sea, Lake Sea. Yun ang tawag sa kanya. Then, nasulat lang po dito sa Bible, sa nabasa lang sa Ezekiel, Desert Sea, water issued out to the desert. Doon yun papunta. Yun yung Dead Sea. Ngayon, pinupuntahan nyo ng tubig tabang na malinis. Pinapagaling yun ng pinapagaling ng tubig na malinis. Pero, yung lugar na yon, sinasabi, kahit ganun kalaki ang dami ng tubig na pumupunta doon, hindi napupuno. Although kahit sabihin natin na siya ay stagnant, pero hindi napupuno. Kasi may science doon. Na kapag nahalo ang tubig doon, ang nangyayari, nag-i-evaporate yung tabang.
At nami-maintain naman ang tubig na maalat na hindi natutuyo dahil may tubig na dumarating para mag-mix. Kasi pag walang tubig na nagsusupply doon, ano mangyayari? Magiging asin. Ganun ang proseso ng asin. Kumuha ka lang ng tubig alat, ibilad mo, pag yan naubos, magiging asin. Pero hindi siya nananatiling asin kasi sinusuplayan siya ng tubig galing sa Jordan River. Ano po ang lesson learned doon? Ano pong nakikita natin doon? Ito yon. Doon sa Dead Sea, walang outlet, no life at everything is evaporate, no life at all. Isipin nyo, no life at all. Pero, collect lang siya ng collect ng mga biyaya. Di ba? Collect lang siya ng collect. Get lang siya ng get. Kaya para ma-overcome natin yung spirit of stagnancy, don't make a habit on getting. Di ba? Hindi yung puro lang tayo kabig. Tama? Amen? Yan. And then pangapat, make it a habit daily to share. Diyan naman papasok yung Sea of Galilee. Di ba? Yun ang difference nila. Sa Sea of Galilee, makikita po natin dyan, more outlets. May outlet, may in and out. Kaya ang makikita ho natin dyan, fruity, resplendent with rich, colorful, marine life, lots of plant, and also fish. Yung lugar na flowing, siyempre, nawawash out yung madumi, napapalitan ng malinis na batis. At yung lugar hindi namamaho. Ganun po ang Sea of Galilee. At makikita ho natin doon, full of life. Not katulad doon sa Dead Sea, na wala pong buhay. Pero ito, full of life. At makikita natin dito sa buhay Kristiyano, na itong Sea of Galilee, ay talagang mahusay siyang mag-share. Although nakakaget siya, although taking siya ng taking, pero nag-share naman siya because of more outlets. Di ba? Yun ang diferensya ng dalawa. Yun ang diferensya ng dalawa. The Sea of the Galilee. Then, lapit na tayo. Lesson learned. Life is not just about getting. It's about giving. Di ba? Yun naman ang design na ibinigay sa atin ng Diyos. Not getting more money. Di ba? Not getting more everything na kung ano man ang biyaya meron sa atin. Gusto natin, take lang tayo, hold lang natin. Anong mangyayari pag ganun tayo? Di ba? Anong mangyayari? Ang mangyayari sa atin, matutulad po tayo sa Sea of Galilee. Ay, Sea of Galilee. Dead Sea, kapag ka ganun ho tayo, hold lang tayo. Di ba? Kung ang kaisipan natin, yung getting lang, getting wealth, getting knowledge, getting respect. Di ba? May mga taong ganun, gusto lang, nire-respeto eh. Pero wala namang, di ba? Oh, love, gusto, i-love lang. Pero di naman marunong magbalik, di ba? Yun po, yung problema natin, kapag tayo po Kristiyano ay katulad ng Dead Sea, lahat ng bagay na meron ka na hinold mo, mag-evaporate lang po yun. At ganoon din po ang buhay Kristiyano, na baka pagdating ng oras, hindi po tayo sa langit mapupunta. Kasi lahat ng ating mga ginagawa, pansarili lang pala. Tama? Amen? At yan po ang lesson learned po dyan, na hindi po tayo dapat maging katulad ng Dead Sea, bagamat tayo po dapat ay maging katulad ng Sea of Galilee. Na kapag po tayo ay may blessing, magbigay po tayo at mag-share po tayo. At ito po pangako ng Diyos, make habit daily to give and sharing. At ang promise po ng Panginoon, you experience the joyful, happy, and peaceful life. Tama? Yan po ang pwedeng mangyari na ibibigay ng Diyos po para sa atin. Kaya, tayo po, wag ho tayong sa buhay natin,
Wag ho tayong wag nating hayaan na ang buhay natin hindi ho tayo kumikilos. Lahat ng bagay na hindi kumikilos, walang nangyayari. Tandaan natin, ang Diyos, meron siyang piniprepare para sa atin, na kung saan, yun yung destiny natin. Amen? Ingatan natin yung ating kaluluwa, ingatan po natin ang ating sarili bilang Kristiyano, at lahat ng ating gagawin to glorify God. At lahat po tayo tumayo't manalangin. Diyos Amang mapagpala sa lahat, salamat po sa araw na ito at salamat po sa mensahe. Salamat po sa patuloy na pag-iingat ng bawat isa. Naway pagpalain niyo po at ang patuloy po na gawain sa oras na ito ay patuloy niyo po na gabayan. At ingatan din po ang mga uuwi sa oras na ito. Ang lahat na ito, dinadalangin at sinasamo namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.